Ginang sa Surigao del Sur, namaga ang mukha at nasunog pa ang balat dahil sa ginamit daw niyang hair dye o tina. Banidosa ang biyudang si Ninita. Maalaga lalo na sa kanyang buhok. Sa tuwing may naiispatang puting buhok o uban, agad niya itong kinukulayan. Ayaw niya ng may uban kasi Makati daw. At saka ayaw siya ng bunot-bunot kasi daw makasira sa ulo. Kaya siya nagtina talaga siya palagi. At para makatipid, bumibili siya ng hair dye na siya na mismo ang gumagamit para kulayan ang kanyang mga uban. Pero matapos lang ang ilang oras na pagtitina, ang init! Taray! ang balat ni Ninita namula at halos malapnos. Ang kanyang mukha namaga. Hirap na rin niyang maidilat pati ang kanyang mata. Nagkanda sugat-sugat din pati ang kanyang leeg at dibdib. Parang naligo siya ng asido. Pag banlaw niya sa buhok niya, nalapnos lahat yung mukha niya. Anak, tulong! Di ko matanggap na nangyari sa kanya yon. Sabi ng doktor, di pa sila makapaniwala na yun ang dahilan talaga. May kinalaman ba sa ginamit niyang hair dye ang muntik na raw niyang ikamatay? Ayaw nga raw ng 65 anyos na si Ninita na malitratuhan siyang may uban. Kaya lahat halos ng kanyang litrato, itim na itim ang kanyang buhok. At dahil may sumiwang na white hair o uban sa kanyang anit, hapon nito lang April 12 nung siya'y nagtina sa kanilang bahay sa Cortez, Surigao del Sur. Ang ginamit niyang pangkulay, coloring shampoo na binili raw ng kanyang anak na si Marilyn. Isang sachet, 49 lang ma'am. Dalawa sa kanya, isa yung sa akin. Isang sachet lang talagang naubos niya. May sobra pa nga kasi hindi naman masyado mataas na yung uban talaga niya. Pangalawang beses na raw itong ginamit ni Ninita. Halos kalahating oras daw niyang ibinabad sa tina ang kanyang buhok bago niya binanlawan. Aray! Ang init! Anak, tulong! Pero ang anak niyang si Christopher, nagulat na lang sa nadatnan nitong itsura ng kanyang ina. Nakita ko na siya na parang lapnos na ang mukha niya. Dalhin na natin sa ospital. Dahil walang pagamutan at doktor na malapit sa kanila, nagpalipat-lipat pa sila ng ospital hanggang nadala si Ninita sa Southern Philippine Medical Center sa Davao City. Halos 4 na oras ang layo mula sa Cortez. Pagdating namin sa ospital, ma'am, hapdian na siya. Sobra na daw, sakit na daw ang buong mukha niya, yung leeg, tsaka yung sa dito dibdib. Si Marilyn, halos hindi na nakilala ang kanyang ina. Hindi na siya makadilat, hindi na siya yung bibig niya magang-maga na, hindi na siya pwedeng magsalita. Hindi pa agad matukoy ang sanhi ng sinapit ni Ninita. Pero ang hinala ng magkapatid, Sabi ko, anong nangyari? Baka may nilagay kang other. Sabi niya, wala daw. Yun talaga yung tina lang, talaga yung dahilan na pagkasunog ng mukha niya. Wala nang iba. si Ninita patuloy pa rin ngayong inoobserbahan sa ospital. Ang kanyang mga sugat nangitim. At dahil namamaga pa rin ang kanyang mukha, hindi nito maidilat ang kanyang mga mata. Ni hindi rin maibuka ni Ninita ang kanyang bibig. Kaya hirap siyang makapagsalita at makakain. Gayunman, pilit niyang ikwinento ang kanyang pinagdaanan. Nakakatihan ako sa puting buhok. Hindi ako makatulog, kaya nagkukulay ako. Sana hindi na ako umamit para hindi na ako mangyari ng ganyan. Masakit masyado para akong mamatay na. Masakit pa yung mukha ko at saka yung leeg. Mainit, mahapti. Saka yung pagkain ko mahirap kaya hindi ako makanganga. Namaga man yung bibig. Hindi ako makatulog. Para maiwasang maimpeksyon ang kanyang mga sugat, ang buhok naman na alagang-alaga ni Ninita, kinailangang kalbuhin.
Oo, naiyak siya kasi nalungkot siya. Sabi ko, tiisin na lang natin. Ihirap para sa amin. At dahil mas humahapde ang mga sugat daw ni Nenita, sa tuwing siya'y nahahanginan o nalalamigan, tinatakpan niya ito ng kumot. Ayaw din niya na maraming makakita sa sugat niya. Nahihiya kasi siya sa sitwasyon ng mukha niya. Ang mga sugat ni Nenita, hinuhugasang mabuti. Gusto ko gumaling kaagad, parang makauwi na ako. Kaya mahirap dito sa ospital, mahirapan ako. Hindi na ako kulay pa ulit, takot na ako talaga. Sisisi ako. Di ko matanggap na nangyari sa kanya yun. Yung sabi ng doktor, di pa sila makapaniwala na yun na ang dahilan talaga. Pero pag kinakausap mo siya, sinasabi niya, yung tina lang talaga. Pero tina nga kaya ang salarin? Kung bakit nagkaganito si Nenita? Si Marilyn nagtataka, lalo't parehong brand daw ng tina ang ginamit din niya sa kanyang buhok. Yan ang ginagamit ko. Every 2 months. Kaya nga ako nagkumpiyansa lang talaga kasi nung gumamit ako niyan, wala talagang naramdaman ko. Ito yung 2 pong shampoo na binili ko sa mama ko. Yung isa ginamit na niya. December 2023 siya nag-manufactured. Walang expiration na nakalagay. Pero yung una, ako ang naglagay sa kanya. Kumbaga hindi na ako nagdiskumpiyado na ganyan ang mangyari. Kasi naranasan ko naman yan, na-test ko na sa kanya. Wala, hindi siya nasunog. Ayon sa surgeon na si Dr. Brian Amparo, posibleng nagkaroon daw ng chemical reaction ang balat ni Nenita sa ginamit niyang pangtina ng buhok o baka allergic siya rito. Classified siya as major burn. 11% ng katawan niya ang sunog. So yun yung first namin consideration, chemical reaction. Previously, nagamit siya ng hair dye. So yun yung parang exposure niya sa substance. Tapos pag second niya gamit, parang may effect sa katawan niya ba? Parang allergic reaction yung symptoms niya ba? Hindi namin ma-rule out kung purely chemical lang or may sabay na allergic reaction. Pero sure kami na may chemical burn talaga kasi sunog talaga yung katawan ng patient. Kaya sa case ni nanay, parang nasobrahan yung gamit niya ng hair dye. Possibly mga 1 to 2 months pa bago ma-discharge. Dito sa institution namin, libre naman ang treatment namin. Sa pagsasaliksik ng aming programa, ang ginamit na tina sa buhok ni Nenita, rehistrado naman sa FDA o sa Food and Drug Administration. We will test it in our own laboratory kung talagang yung ingredients that was approved by the FDA is the one that has been damaging. Magkakaroon po si FDA ng investigasyon. Kung talagang napatunayan in accordance with the law, titignan namin kung ano yung naging violation niya. Sinubukan din ng aming team na kunan ng panayam ang owner at distributor ng hair dye na ginamit ni Nenita. Pero tumanggi sila. Gayunman, giit nilang ligtas ang kanilang produkto. Baka mali lang daw si Nenita ng paggamit nito. Kung hindi naman ako nag-allergy, baka si mama nag-allergy at hindi nakayanan ng dugo niya kasi matanda na siya. Pag gagamit ka ng skin or hair product, you have to check the contents. Perhaps you could do a test first. I-apply mo siya sa inner area ng arm o kaya sa back of the ear. Tapos mag-wait ka ng 10 to 15 minutes and then pagka nakita mo na namula, humapde o kaya nag-blister, at syempre tatanggalin mo na kagad and then do not use it anymore. If you are allergic, iwasan na lang nila to. Isolated case siya. Sa salon, meron po kami mga safety protocols po. If ang client magpapakulay ng buhok, meron talaga kaming consultation. Standard po kasi natin na magpapakulay ng buhok is at least every 2 months. Pag masobrahan kasi, yun yung nakaka-trigger sa reaction. Ang pagpapakulay is hindi masama. Careful lang tayo. Sa mga nasa bahay din, dapat titingnan ninyo yung content ng product and then kung ano yung manufacturer's instruction doon. Samantala, pinoproblema ngayon nila ang hospital bills. Dito lang sa Davao, mga almost 10,000 mahigit na. Hindi pa namin nakakita yung final na bill namin, ma'am. Para makatulong ang aming programa, nag-abot ng pambili ng gamot.
Ang hiling po namin na malunasan yung sakit niya at makauwi kami ng okay na siya. Maghingi ako ng tulong sa mga munting loob. Sana matulungan ako. Hindi po sa tinatakot namin kayo sa nangyari kay Ninita sa kanyang pagtitina. Pero sa lahat ng pagkakataon, mag-ingat talaga sa pagsubok at paggamit ng kahit na anong produkto. Tanungin muna ang mga eksperto kung ligtas ba at hiyang kayo rito. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.